Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 841. Six-joint body flowing ruler. Maingat na kinuha ng matandang may puting buhok ang matangkad na pulang balumbon mula sa pilak na plato bago ito itinaas para makita ng lahat sa auction. Ngumiti siya at sinabi, ang ruler technique na ito na Dao technique ay tinatawag na six-joint body flowing ruler, isang D-class middle-level Dao technique. Ito ay nilikha ilang siglo na ang nakalilipas ng six-joint Zunzi na nang ibabaw sa kontinente noon. Ang ruler technique na ito ay isang Dao technique na nagpabantog sa kanya. Ang lakas nito ay napakalakas. Ang tanging kapangyarihan nito ay ang napakalakas. Maliban kung pinag-aralan ng isang tao ang sandata na ito sa loob ng mga dekada, malamang na ang isa ay mahihirapang kontrolin ito. Maraming mga tandang ang tumunog sa loob ng auction ground nang marinig nila ang pangalan ng six-joint Zunzi. Isang Dao Zone, iyon ay isang antas na napakalayo sa lahat ng naruroon. Anumang bagay na nauugnay sa antas na ito ay walang alinlangan na makikita ang halaga nito na tumataas. Kaya naman, marami pa rin ang mga tao na medyo interesado sa kabila ng pagiging unorthodox ng sandata na ito. Bakit? Interesado ka ba? Ang little fairy doctor sa gilid ay hindi sinasadyang tumawa nang makita niya si Xiaoyan na biglang umupo ng tuwid. Natural na alam niya na ang sandata na pinagdadalubhasaan ni Xiaoyan ay ang napakalaking itim na ruler. Bukod dito, ito kaya six-joint body flowing ruler ay medyo mataas ang antas. Pambihira rin ang pinagmulan nito. Natural lang na maging interesado si Xiaoyan. Matiim na tinitigan ng mga mata ni Xiaoyan ang maliwanag na pulang scroll. Ngumiti siya at tumango. Ang heavy Zuan ruler ay ginamit niya sa loob ng ilang taon at nasanay na siya dito. Hindi niya nais na lumipat sa iba pang mga armas, ngunit maliban sa flame-splitting tsunami, isang purong offensive skill, wala siyang ibang ruler na Dao techniques na magagamit niya. Bagaman, pinagkadalubhasaan niya ang isang uri ng pamamaraan ng ruler na walang katapusang gamulong tulad ng isang malaking karagatan sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-unawa. Ang ganitong uri ng pamamaraan ng ruler ay masyadong hindi pagulang. Kakailanganin niya itong pinuhin ng 1,000 beses upang ito ay maging kapaki-pakinabang. Kaya naman, hindi ito nagtataglay ng anumang malaking kahalagahan sa kasalukuyang Xiaoyan. Sa makatuwid, ang six-joint body flowing ruler na lumitaw sa lugar na ito ay angkop sa mga pangangailangan ni Xiaoyan. Kaya lang hindi niya alam kung gaano kalakas ang lakas nito kapag matagumpay niya itong nasanay. Hihihi. Ang ruler technique na ito na Dao technique auction na presyo ay nakatakda sa 1,800,000. Anumang pagtaas sa bid ay hindi dapat mas mababa sa 10,000. Ngumiti ang maputing buhok at nagsalita. Sinulyapan niya ang auction grounds kung saan nagkaroon ng pribadong pag-uusap. Kaya, lahat, mangyaring ilagay ang iyong bid. Pansamantalang kalmado ang sumunod matapos marinig ang boses ng matanda na may puting buhok. 1,800,000 ang itinuring na malaking halaga para sa ilang maliliit na paksayon habang ang ilang malalaking paksayon ay mas piniling maghintay hanggang sa katapusan bago magpasya ng conclusion ng sabay-sabay. Dahil dito nagkaroon ng ganoong katahimikan. Hindi nagbago ang ekspresyon ng maputing buhok na matandang humarap sa ganap na tahimik na sitwasyong ito. Isang mainit na ngiti ang nananatili sa kanyang mukha habang dahan-dahang lumilibot ang kanyang tingin. 1,830,000. Nagpatuloy ang katahimikan ng humigit kumulang kalahating minuto bago ito binasag ng isang bid na ipinadala mula sa likuran. Ang pagbid na presyo na ito ay tumunog lamang nang ito ay lumitaw na nag-trigger ng isang chain reaction. Sunod-sunod na isinisigaw ang mga bid. Wala pang 5 minuto. Itinaas ang presyo sa 1,980,000. Ito ang pinakamataas na presyo na nakita ng auction na ito mula pa noong una. 2,500,000. Ang biglaang paglukso ng presyo ay agad na nagdulot ng kaguluhan na umalangaw-ngaw sa buong auction. Agad na sinundan ng maraming tingin ang tinig at tumingin sa paligid. Sa wakas, huminto sila sa isang figure ng tao na ganap na nakabalot sa isang itim na roba na nakaupo sa mga upuan sa harapan ng VIP. Ang taong sumigaw ng bid ay natural na si Xiaoyan. Nagkaroon siya ng interes sa six-joint body flowing ruler na ito. Gayunpaman,
Wala siyang masyadong maraming gintong barya sa kanya. Pagkatapos idagdag ang mga ito, mayroon lamang halos 3 milyon o higit pa. Gayunpaman, malinaw niyang alam na walang kabuluhan ang dahan-daang pagdaragdag ng mga bid sa ganitong uri ng auction. Dahil gusto niyang makipagkumpetensya, maglabas na lang siya ng mataas na presyo na hindi maglalakas loob na pantayan ng kanyang mga katunggali. Dahil sa Peel Refinement Storm noon at ang Little Fairy Doctor sa tabi niya, ang kasalukuyang Xiaoyan ay isang taong binigyang pansin ng iba sa VIP seats. Kaya naman, sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, maraming nagulat na mga tingin mula sa mga VIP seat ang ibinato. Si Xiaoyan ay kumilos na parang hindi niya napansin ang maraming titig na naglalaman ng mga pinaghalong iba't ibang emosyon. Ibinato lamang niya ang kanyang tingin patungo sa entablado ng auction at naghintay para sa iba na tumaas ang bid. Alam niya na medyo maraming tao sa VIP seats ang magiging interesado dahil sa atraksyon nitong 6-joint body fluong ruler. Ang 2,500,000 presyo na ito ay maaaring magkaroon ng isang mahusay na pagpigil para sa isang ordinaryong tao, ngunit ito ay wala sa napakayaman na malalaking paksayon na ito. 2,550,000. Gaya ng inaasahan ni Xiaoyan, isang boses ang mabilis na sumunod hindi nagtagal pagkatapos niyang isiga ang kanyang presyo. Sumunod ang kanyang tingin at boses at tumingin sa ibabaw. Ang taong sumigaw ng bagong presyo ay isang malaking nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matipunong hitsura. Nag-aapoy ang init ng mga mata ng taong ito habang nakatingin sa entablado ng auction. Maliwanag, labis niyang pinagnanasaan itong 6-joint body fluong ruler na ito. 3 milyon. Nagsalita si Xiaoyan sa mahinang boses at sabay-sabay na inihagis ang lahat ng kanyang kayamanan. Sa kasalukuyan, mayroon lamang siyang ganitong karaming gintong barya. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng anumang pagkakasala. Kung kumuha siya ng ilang random na high-tier medicinal pill mula sa kanyang storage ring, tiyak na hindi mas mababa ang halaga ng mga ito kaysa sa D-class scroll na ito. Gayunpaman, balak niyang iwanan ang mga gamot na iyon hanggang sa katapusan upang makipagkompetensya para sa Bodhisattva Body Transformation Saliva. Kaya naman, hindi niya nais na sayangin ang mga ito sa kalagitnaan. Kaya naman, maliban na lang kung wala siyang ibang mapagpipilian, makabubuti kung hindi siya umiinom ng anumang gamot na panggamot. Ang walang awa na pagtaas ni Xiaoyan sa kanyang bid ay naging dahilan upang magbago ang ekspresyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon. Papatigasan na sana niya ang kanyang puso at magpapatuloy ng may 2 taong nasa tabi niya na naglahad ng kanilang mga kamay at hinayla siya pabalik. Ang pagkakasala sa isang Tier 6 na alchemist at isang elite na Dao Zhang para lamang sa scroll ng isang ruler na Dao technique ay hindi sulit. Nagising ang malaking nasa katanghaliang gulang mula sa matinding init na dulot ng 6-joint body fluong ruler matapos siyang pigilan ng kanyang mga kasama. Lumingon ang kanyang tingin sa gilid ni Xiaoyan at nagkataong nakita ang walang pakialam na mga mata ng Little Fairy Doctor. Nanginginig ang buong katawan niya habang nakalunok ng laway. Ang tanging nagawa niya ay mapait na bumalik sa kanyang upuan. 3 milyon, mayroon bang mas mataas na presyo? Nakangiti ang maputing buhok habang lumilingon sa paligid at nagtatanong. Ang presyong ito ay hindi lumampas sa halaga ng 6-joint body fluong ruler, ngunit alam din niya kung ano ang kinakatawan ni Xiaoyan at ng Little Fairy Doctor. Ang isang ordinaryong tao ay hindi maglalakas loob na gawin ang lahat upang magbid laban sa kanila kahit na gusto nila. Tila kailangan nilang malugi ng kaunti sa auction nitong 6-joint body fluong ruler. Ang mga salita ng maputing buhok ay umalangaw-ngaw sa bakuran ng auction. Wala pa ring reply after a while. Kung titingnan ang paraan ng pagbibid ni Xiaoyan sa parehong pagkakataon, malinaw na balak niyang makuha ang 6-joint body fluong ruler sa lahat ng paraan. Ang isang ordinaryong tao ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanya habang ang mga tao sa VIP seats ay hindi nagnanais na magkaroon ng away sa kanya dahil sa katayuan ni Xiaoyan bilang isang Tier 6 alchemist at ang lakas ng Little Fairy Doctor. Ang kanilang pinakalayunin ay ang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Ang pagkakasala sa isang Tier 6 na alchemist at isang Dao Zhang dito ay hindi isang matalinong gawa. Nagpatuloy ang katahimikan sa auction ground nang humigit kumulang kalahating minuto bago walang magawang umiling ang maputi ang buhok.
Ibababa na sana niya ang maliit niyang martilyo nang biglang may tumunog na boses. 3,100,000. Ang biglaang bid na sumigaw ay nagdulot ng pagkagulat sa maraming tao. Agad na sinundan ng mga tingin nila ang boses at nagtinginan. Ilang sorpresa ang bumungad sa kanilang mga mata. Bakit naglunsad ang taong ito nang nakikipagkompetensyang bid laban sa misteryosong alchemist na iyon? Magkadikit ang mga kilay ni Xiaoyan nang sumigaw ang bid na iyon. Ang kanyang tingin ay tumingin sa ibabaw lamang kaagad na natigilan. Isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Ito ay walang dahilan maliban sa isa na nagbigay ng bid ay hindi isang estranghero kundi ang kanyang pangalawang kapatid na lalaki, si Xiaoli. Ang Little Fairy Doctor at Ziyan ay parehong namangha sa hindi inaasahang pangyayari. Napangiti naman silang dalawa. Hindi inaasahan na ang dalawang magkapatid na ito ay nauwi sa pakikipagkompetensya sa isa't isa. Sa harap ng maraming nakatulala na titig, si Xiaoli, na tumayo, ay nagpakita ng malamig at mahigpit na mukha na natatakpan ng walang magawa, mapait na ngiti. Alam niya na ang pagbibigay ng bid sa sandaling ito ay malinaw na nagpapahirap sa misteryosong alchemist na iyon. Gayunpaman, malinaw na malakas ang ruler technique na ito na Dao technique. Maaaring hindi siya dalubhasa sa mga diskarte sa ruler, ngunit kailangan niyang isaisip ang kanyang ikatlong kapatid. Alam niyang malaking ruler ang sandata ng kanyang ikatlong kapatid. Ang lakas ng huli ay tiyak na tataas ng husto kung ang Dao technique na ito ay damapo sa kanyang mga kamay. Kaya naman, pagkatapos ng paulit-ulit na pag-aalinlangan, sa wakas ay hindi na siya nakatiis at nauwi sa pagsigaw ng presyo. Sa tabi ni Xiaoli, ang ekspresyon ni Su Chen ay isa ding walang magawa. Alam niyang ang bid ni Xiaoli ay dahil kay Xiaoyan. Gayunpaman, masasaktan nila ang misteryosong alchemist na iyon sa pamamagitan ng pagbid. Ang pinakamahalaga, ang pananakit sa mahiwagang alchemist na iyon ay katumbas ng pananakit sa babaeng nakasuot ng puti. Bagamat nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan sa kanyang puso, hindi sinubukan ni Su Chen na pigilan si Xiaoli. Alam niya na laging iniisip ni Xiaoli si Xiaoyan at natural na hindi niya ibibigay ang ganoong pagkakataon para payagang umangat ang lakas ni Xiaoyan. Ito ay kahit na ang paggawa nito ay maaaring makasakit sa isang tier 6 na alchemist at isang elite na si Dao Zhang. Ipinilig ni Xiaoyan ang kanyang ulo sa harap ng maraming mga titig, pakiramdam ni hindi magawang tumawa o umiyak. Nag-isip siya ng kaunti at natural na alam niya kung bakit gustong bilhin ni Xiaoli ang ruler technique na ito na Dao technique. Naantig ang kanyang puso nang hindi sinasadya. Dahil gusto ni Xiaoli na makipagkompetensya, natural na hindi lalaban si Xiaoyan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang bagay ay kalaunan ay mapupunta sa kanyang mga kamay hindi alintana kung sino ang nanalo. Bahagya siyang umiling at dahan-daang bumalik sa upuan sa harap ng maraming nakatulala na mga titig. Ang mga mukha ng napakaraming tao sa VIP seats ay natigilan nang makita nilang si Xiaoyan ay talagang sumuko na sa pakikipagkompetensya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ilang mga paksayon na may galit sa Xiaogate ay agad na nagsimulang itapon ang kanilang namumungay na mga mata kay Xiaoli. Sa paraang nakita nila, ang aksyong ito ni Xiaoli ay tiyak na makakasakit sa misteryosong alchemist na iyon. Sa ganitong paraan, ang maliit na pag-aalala na nagmula sa kung paano magalang na tretuhin ng Little Fairy Doctor si Xiaoli noon ay agad na nawala. Sa kasalukuyan, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pakikipagtulungan ng Xiaogate sa misteryosong alchemist na iyon. Nagulat din si Xiaoli nang makita niyang sumuko na ang misteryosong alchemist. Unti-unting lumubog ang kanyang puso. Ang pinakamasamang sitwasyon ay naganap lamang. Nagpalitan ng tingin ang mga mata ni Xiaoli kay Su Chen sa gilid at mahinang bumantong hininga ang dalawa. Ang sulok ng kanilang mga bibig ay naglalaman ng medyo mapait na lasa. Kahit na ang isang kasing lakas ni Su Chen ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso dahil nasaktan nila ang isang tier 6 na alchemist at isang elite na Dao Zhang. Natural lang na walang sino man sa VIP seat ang magbibid pagkatapos magbid ni Xiaoli. Ito ay dahil napakaraming tao ang labis na natuwa nang makitang sinaktan ng Xiaogate ang misteryosong alchemist. Kaya naman, natural na hindi sila makikialam. Mula sa kung paano nila ito nakita, ang ruler technique na ito na Dao technique ay naging mainit na patatas.
Ang sinumang humila nito sa kanilang mga kamay ay bubunutin ang puot ng misteryosong alchemist. Sa ganitong ugali ng lahat, ang D-Class middle level na 6-joint body flowing ruler ay madaling nakuha ni Xiao Li. Battle Through the Heavens. Kabanata 842. Magical Beast Dried Corpse. Kasunod ng daloy ng panahon, patuloy na tumaas ang kapaligiran sa loob ng auction ground. Ang mga item sa auction na lumitaw sa sandaling ito ay maaaring ituring na isang mataas na grado na mga item. Ang presyo ng auction ay karaniwang mataas sa isang ordinaryong tao. Sa makatuwid, karamihan sa mga tao ay gumagamit lamang ng kaisipan ng panonood ng palabas sa sandaling ito habang sinusunod nila ang auction na ito. Gayunpaman, ang masaksihan ang ilang malalaking paksayon na nakikipaglaban sa ilang kayamanan hanggang sa namula ang kanilang mga mukha at naninigas ang kanilang mga leeg kaya naging sulit ang paglalakbay na ito. Si Xiao Yan ay bihirang magbid pagkatapos magbid para sa 6-joint body flowing ruler. Paminsan-minsan, nagbigay siya ng ilang mga bid dahil gusto niya ang ilang mas bihirang sangkap na panggamot. Kahit na mahal ang kanilang mga presyo, nanalo sila sa mga tuntunin ng hindi pagkakaroon ng masyadong maraming mga kakompetensya. Sa makatuwid, sa oras na ginugol niya ang lahat ng 3 milyong gintong barya sa kanyang bulsa, medyo hindi pangkaraniwang bihirang mga espiritual na gamot ang damapo sa kanyang kamay. Habang ang ilang mga bagay na na-auction na naging sanhi ng pagkasilaw ng isa ay sunod-sunod na inilalagay sa auction table, maging si Xiao Yan ay hindi maiwasang magulat sa mayamang stockpile na ito ng Black Emperor sect. Sa panahon ng auction, ang ilan sa mga bagay na na-auction ay mga bagay na naging dahilan upang makaramdam siya ng pananabik. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-iisip, hindi siya naglabas ng isang bid. Sa orihinal, ang pinakamalaking pag-asa ni Xiao Yan ay ang makahanap ng monster core ng rank 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast sa auction na ito. Sa kasalukuyan, ang distansya ng mga kondisyon para sa Little Fairy Doctor para makontrol ang Woeful Poison Body ay palapit na. Hanggat maaari nilang makuha ang Bodhisattva Body Transformation sa Saliva, ang natitira na lang ay ang Tier 7 Monster Core. Kung mahahanap ito ni Xiao Yan sa auction na ito, natural na makakatipid siya ng oras at pagsisikap na kailangan para hanapin ito. Nakaisip si Xiao Yan ng magandang larawan ngunit hindi sinunod ng langit ang kanyang naisin. Ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay isang pag-iral ng isang misteryosong hayop mula pa noong unang panahon, lalo na ang isa na nasa rank 7. Sa ranggo na ito, ang katalinuhan ng magical beast ay hindi na mas mahina kaysa sa isang tao. Bukod pa rito, maaari nitong ibahin ang anyo ng katawan nito at halos kapareho ng tao. Paano magiging napakadaling makuha ang monster core mula sa isang magical beast na may ganoong ranggo? Kaya naman, napabuntong hininga na lamang si Xiao Yan habang ang auction na ito ay unti-unting lumalapit sa dulo nito nang hindi niya nakikita ang bagay na kailangan niya tulad ng inaasahan niya. Hindi na kailangang mabalisa. May balita na kahit ang Bodhisattva Body Transformation Saliva, na pinakamahirap hanapin. Kahit papaano ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay may nakikilalang pangalan. Ang Little Fairy Doctor sa kanyang tabi ay mahinang bamulong sa kanya matapos marinig ang mahinang buntong hininga ni Xiao Yan. Natural na alam niya na ang una ay umaasa na makuha ang parehong mga item na kailangan upang makontrol ang Woeful Poison Body mula sa auction na ito. Ngumiti ng mapait si Xiao Yan at tumango. Kaya lang niyang ikalat ang pag-asa sa loob ng kanyang puso. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at ibinato ang kanyang tingin sa entablado ng auction. Sa sandaling ito, ang auction ay unti-unting lumalapit sa dulo nito. Sa makatuwid, ang mga na-auction na item na lumitaw sa sandaling ito ay halos mabibigat na item. Halimbawa, ang item na kasalukuyang isinu-auction ay isang scroll na pinangalan ng Dark Shadow Skill. Isa itong D-Class Middle Level Darkness Affinity Chi Method. Ang halaga ng naturang Chi Methods ay karaniwang mas malaki kaysa sa Dao Skills ng isang katulad na klase. Halimbawa, ang presyo ng scroll na Dark Shadow Skill na ito ay tumaas na ng ilang malalaking paksayon hanggang sa mataas na 8 milyon. Sa hitsura ng momentum, wala talagang balak na huminto. Dahil sa aktwal na halaga ng ganitong uri ng D-Class Chi Method, ang naturang presyo ay hindi itinuturing na kakaiba. Noon,
Ang presyo ng Xiaoyan's D-Class Low-Level Agility Dao Skill, ang 3,000 Lightning Movement, ay nasa paligid din ng halagang ito. Kung titingnan ito mula sa ganitong paraan, si Xiaoyan ay maaaring ituring na nakakuha ng deal sa pamamagitan ng matagumpay na pagkuhan ng 6-joint body flowing ruler sa halagang 3,100,000. Kung hindi dahil sa kanyang katayuan at ang pamamaraan ng ruler ay hindi karaniwan, ang pagkuha nito sa halagang 3,000,000 ay walang alinlangan na isang panaginip lamang. Si Xiaoyan ay walang gaanong interes sa tinatawag na Dark Shadow Skill. Nagsanay siya ng Flame Mantra at imposibleng lumipat siya sa ibang Chi methods. Gayunpaman, ang klase ng huli ay nagdulot sa kanya ng pagnanasa. Kapag ang kanyang Flame Mantra ay umabot sa klase na ito, tiyak na tataas ang lakas ni Xiaoyan. Gayunpaman, kailangan niyang lunukan ang Heavenly Flames kung gusto niyang mag-evolve ang Flame Mantra. Ang ganitong uri ng malupit na kalagayan ay naging sanhi ng pakiramdam ni Xiaoyan na medyo walang magawa. Inaalala ang Heavenly Flame, muling naalala ni Xiaoyan ang tatlong sinaunang mga fragment ng mapa na tahimik na nakaimbak sa kanyang storage ring. Wala pa rin siyang kahit kaunting clue tungkol sa huling fragment ng mapa. Higit pa rito, hindi siya kasing swerte gaya ng huling pagkakataon noong nakahanap siya ng isa sa isang auction. Mukhang dahan-dahan lang ang gagawin ko. Pagdating ng panahon, tatanungin ko si First Elder Su Chen. Siya ay napaka may karanasan at may kaalaman. Posibleng magkaroon siya ng ilang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng ilang Heavenly Flames sa kontinente. Si Xiaoyan ay hindi sinasadya na tumawa habang ang ideyang ito ay kumikislap sa kanyang puso. Hindi talaga siya sanay na wala si Yao Lao sa tabi niya. Bagamat hindi na niya kailangan panghiramin ang lakas ni Yao Lao dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, ang mahusay na kaalaman ni Yao Lao ay isang bagay na hindi maihahambing ni Xiaoyan. Ang kontinente ng Daoqi ay walang katulad na laki. Maraming sikreto ang nakatago sa loob nito. Si Xiaoyan ay maaaring kasalukuyang isang dalubhasa na Daowang, ngunit ang mga rehiyon na kanyang nilibot ay kasama lamang ang Jiama Empire at ang Black Corner Region. Gayunpaman, ang dalawang lugar na ito ay medyo maliit kung ihahambing sa kontinente ng Daoqi sa kabuuan. Marahil, oras na para umalis sa rehiyong ito. Mahinang bumantong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Dahan-dahang humigpit ang kamao niya. Ang pananaw ng malakas ay hindi maaaring limitado sa anumang bagay. Ang kontinente ng Daoqi ay ang tunay na yugto. Kung gusto niyang makakuha ng lakas na talagang makakalaban sa misteryosong Hall of Souls, magagawa lang niya ito sa pamamagitan ng pagtawid sa kontinente ng Daoqi. Isang mainit na apoy ang tahimik na nag-aapoy sa puso ni Xiaoyan nang lumitaw ang ideyang ito. Ang paggala sa kontinente ay naging pag-asa niya sa loob ng maraming taon. Ngayon, ito na siguro ang oras para pumunta at tuparin ito. Siyempre, bago iyon, kailangan pa niyang ayusin ang mga problema sa lugar na ito. 9,700,000. Isang malakas na sigaw mula sa yugto ng auction ang gumising kay Xiaoyan mula sa kanyang emosyonal na isipan. Itinaas niya ang kanyang ulo at nalaman na ang Dark Shadow Skill ay matagumpay na nabili ng isang tao sa mataas na presyo na 9,700,000. Ang sorpresa ay sumilay sa puso ni Xiaoyan sa presyong ito. Malamang na ang nakapaglabas ng ganoon kalaking halaga ay hindi isang ordinaryong tao. Dumausdas ang tingin ni Xiaoyan sa lugar kung saan nagmula ang bid na ito habang ang kanyang puso ay nag-iisip sa ganitong paraan. Nakikita na lamang niya ang isang matandang agila na may kulay abong ilong na dahan-daang nakaupo. Bahagyang ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang pinag-aaralan ang matandang lalaking may ilong na may kulay abong agila. Bumungad sa kanyang puso ang pagkagulat. Ito ay dahil natuklasan niya na ang matandang ito ay isa talaga sa dalawang malabong aura na naramdaman ng kanyang spiritual perception kanina. Nagtataka ako kung saang paksayon siya kabilang. Sa tingin ko dapat ay sumama rin siya kasama ang Bodhisattva Body Transformation sa Saliva bilang kanyang layunin. Ang matandang may ilong na agila sa malayong upuan ng VIP ay tila mahinang nakaramdam ng isang titig na binaril. Ang kanyang ulo ay agad na napalingon at ang kanyang kulot na matandang mukha ay nagpakita ng isang malabong ngiti nang makita niya na ang taong bumaril sa kanyang tingin ay talagang si Xiaoyan, na ang buong katawan ay nakabalot sa isang itim na damit.
Bahagyang tumango siya kay Xiaoyan at sa Little Fairy Doctor sa kanyang tabi bago tumalikod. Anong matalas ang pakiramdam? Nagulat ang puso ni Xiaoyan nang lumingon ang matandang may ilong na agila upang mag-imbestiga. Lalong nagdilim ang pagiging solemne ng kanyang mga mata. Kung ang taong ito ay hindi isang elite na daozang, tiyak na nagtataglay siya ng ilang espesyal na natatanging kasanayan. Kung hindi ito magiging dahilan upang makaramdam siya ng ganoong mahinang takot. Dahan-dahang binawi ni Xiaoyan ang kanyang tingin. Ang pag-iingat sa kanyang puso ay naging mas siksik. Napakaraming eksperto na may interes sa Bodhisattva body transformation saliva sa pagkakataong ito. Magiging isang mahirap na gawain para sa kanya na matagumpay na agawin ito mula sa lahat ng mga ekspertong ito. Hihihi. Medyo kakaiba ang item na susunod na isusubasta. Gayunpaman, ito ay dapat magkaroon ng malaking atraksyon sa ilang mga tao na may ilang mga pangangailangan. Ang maputing buhok na nasa auction stage ay nagpunas ng pawis sa kanyang noo at agad na ikan-away ang kanyang kamay na nakangiti. Unti-unting nahati ang lupa sa likod niya. 10 matipunong lalaki ang may dalang napakalaking bagay na natatakpan ng puting tela. Dahan-dahan silang umakyat sa stage. Ang malaking nilalang na biglang lumitaw ay pumukaw din sa pagkamausisan ng maraming tao. Mabilis na bumaling ang maraming tingin. Kasama nila si Xiaoyan. May bangkay na baho. Si Ziyan sa kanyang gilid ay kumunat ang kanyang maliit na ilong habang nagsasalita. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Sa sandaling ito, ang maputing buhok na matanda na iyon ay nagpakawala ng isang buntong hininga habang hinihila pababa ang puting tela na nakatikip sa bagay. Pagkatapos nito, lumitaw sa harap ng lahat ang isang napakalaking bangkay na mahigit 100 talampakan ang laki. Ang laki ng katawan ng magical beast na ito ay medyo malaki, ngunit mukhang matagal na itong patay. Ang mga buto at laman sa katawan nito ay nasa tuyong estado. Ang pinaka-nakaakit ng pansin ay ang malalaking pakpak na naging puting buto. Ang pares ng napakalaking pakpak na ito ay medyo kakaiba. Sila ay tila isang hiyas, na naglalabas ng mahinang fluorescent na ilaw. Kahit sinong taong matalas ang mata ay masasabi sa isang sulyap na may kakaibang enerhiya na nakapaloob sa malalaking pakpak na ito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kakayahang mapanatili ang kaunting enerhiya sa kabila ng matagal na pagkamatay, malamang na ang magical beast na ito ay medyo mataas ang ranggo noong ito ay nabubuhay pa. Hihihi. Ang bangkay ng magical beast na ito ay isang bagay na natagpuan ng aking Black Emperor sect sa tabi ng batis ng bundok. Pagkatapos ng pagtatasa ng pinuno ng sekta, ang magical beast na ito ay dapat na isang walang katulad na hayop na malapit nang makapasok sa ika-7 ranggo upang makapasok sa ika-8. Seryosong paliwanag ng matandang maputi ang buhok. Isang kaguluhan ang napukaw sa loob ng bulwagan nang tumunog ang kanyang mga salita. Isang magical beast na papasok na sa 8th rank. Hindi ba iyon katumbas ng isang elite na si Dao Zun? Ang isang magical beast na may ganitong ranggo ay nagtataglay ng kakayahang maabot ang langit. Napakatagal din ng kanilang buhay. Bakit ito mamamatay sa lugar na ito? Ang mga mata ni Xiaoyan ay mahigpit na nakatutok sa bangkay ng magical beast habang ang auction ground ay nagkakagulo. Ilang sandali pa, ibinaling niya ang kanyang mga mata sa malahiyas na mga pakpak nito at isang kakaibang kisap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bahagyang gumalaw ang mga kamay ni Xiaoyan sa ilalim ng itim na damit. Biglang kumislap ang isang kulay gintong scroll. 5 kapansin-pansing gininto ang liwanag na salita ang nakalagay dito. Skybird 9 Flying Wings. Battle Through the Heavens. Kabanata 843. Pagsusubasta ng bangkay. Skybird 9 Flying Wings. Ito ay isang bagay na nakuha niya mula sa pinuno ng sekta ng Gold Geese Sect noon. Matapos makuha ang scroll na ito para gumawa ng lumilipad na Dao technique, madalas itong sinasanay ni Xiaoyan at nagkaroon ng kaunting pangunawa sa paglikha ng bagay na ito. Sa kabuuan, ang Skybird 9 Flying Wings ay mayroon talagang ilang natatanging puntos. Mula sa isang tiyak na punto ng view, maaari silang ituring na isang iba't ibang uri ng umuusbong na lumilipad na mga pakpak. Ito ay dahil ang antas ng lakas ng ganitong uri ng paglipad na Dao technique ay ganap na tinutukoy ng mga sangkap.
Kung ang mga sangkap na ginamit sa pagbuo nito ay may mataas na marka, magiging malaking tulong ang mga ito kahit sa ilang eksperto sa klase ng Daozang. Gayunpaman, kung ang mga sangkap ay hindi katumbas ng halaga, ang mga ito ay hindi gaanong makakatulong. Ang pinakamahalagang sangkap sa pagpino ng Skybird 9 Flying Wings ay ang mga pakpak ng ilang lumilipad na magical beast. Ayon sa mga tala sa scroll, ang Skybird 9 Flying Wings ni Luo Yantian ay nilikha mula sa mga pakpak ng isang rank 6 magical beast. Hindi talaga sila maituturing na mataas na grado. Gayunpaman, ang bilis ng paglipad nito ay isang bagay na kahit na si Medusa ay hindi naabutan. Kung hindi sila naglunsad ng palihim na pag-atake noong gabing iyon, talagang magiging mahirap na kitilin ang buhay ng taong ito. Pagkatapos ng lahat, kapag nabigo siyang talunin ang kanyang kalaban, maaari na lamang siyang lumipad. Sa bilis ng Skybird 9 Flying Wings, sino ang makakahabol sa kanya? Matapos itong makuha noon, labis na hinanggad ni Xiaoyan ang paraan ng pagmamanupaktura ng Skybird 9 Flying Wings. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang pag-unawa dito ay tumaas, naunawaan din niya ang kahirapan sa paggawa ng bagay na ito. Bukod dito, sa karakter ni Xiaoyan, natural na gumugugol siya ng mas maraming pagsisikap at oras sa paggawa ng isang magandang set kaysa maghanap ng ilang magical beast wings para mabuo ang mga numero. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay inilagay sa loob ng kanyang storage ring at bihirang pinag-isipan hanggang sa paglitaw ng bangkay ng mahiwagang magical beast na ito, na malinaw na may kakaibang pinagmulan. Ang puso ni Xiaoyan ay lubos na nasisiyahan sa tuyong bangkay ng magical beast na ito. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang namumukod tanging spiritual perception, malabo niyang naramdaman na ang malahiyas na puting buto na mga pakpak nito ay naglalaman ng nakakatakot na purong enerhiya. Kaya naman, medyo naniwala siya sa matanda nang sabihin niyang ang magical beast na ito ay isa na malapit nang makapasok sa ika-8 ranggo. Pagkatapos ng lahat, ang mga pakpak ay nakapagtataglay pa rin ng isang nakakatakot na dami ng enerhiya kahit na matagal nang patay. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ni Xiaoyan ang ganoong bagay. Nanliit ang mga mata ni Xiaoyan habang dahan-dahan nilang tinatangay ang tuyong bangkay ng napakalaking magical beast. Bahagya siyang tumanggo pagkaraan ng ilang sandali. Maaari niyang tiyakin na kung gagamitin niya ang malahiyas na buto ng mga pakpak upang pinuhin ang Skybird 9 Flying Wings, tiyak na mas mabilis pa ito kaysa kay Luo Yantian. Kung siya ay nagtataglay ng gayong lumilipad na mga pakpak, malamang na halos walang sino man sa klase ng Daozang ang makakapagkumpara sa kanya sa mga tuntunin ng bilis. Maaaring hindi siya manalo kung lalaban siya sa ilang piling Daozang, ngunit hindi ito dapat maging napakahirap kung gusto niyang tumakas. Si Ziyan, na nakabalot ng itim na damit, ay biglang nanginig habang ang mga kaisipang ito ay nananatili sa puso ni Xiaoyan. Kahit na ang panginginig na ito ay napakababa, naramdaman pa rin ito ni Xiaoyan dahil malapit siya sa kanya. Agad siyang nagtanong sa mahina at nag-aalin lang ang boses. Ano iyon? Sa hindi malamang dahilan, medyo hindi ako komportable sa sandaling lumitaw ang magical beast na bangkay na ito. Kinusat ni Ziyan ang kanyang mga mata sa ilalim ng itim na roba habang nagsasalita siya ng may mahinang boses. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Isang hindi kapanipaniwalang pag-iisip ang biglang pumasok sa kanyang puso. Nagsalita siya sa hindi makapaniwalang paraan. Iyon. Ang bangkay ng magical beast na ito ay walang kaugnayan sa iyo, hindi ba? Si Ziyan ay orihinal na isang uri ng medyo mahiwagang magical beast. Bukod dito, walang nakakaalam kung anong uri ng magical beast ang kinabibilangan niya dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na ibahin ang anyo pabalik sa kanyang orihinal na anyo. Gayunpaman, ayon sa sinabi ng First Elder Su Chen, si Ziyan ay ibinalik niya mula sa malalim na kabundukan. Ang mahiwagang magical beast na bangkay na ito sa kanyang harapan ay isang bagay din na nakilala ng Black Emperor sect nang nagkataon sa isang kagubatan sa bundok. Posible bang may relasyon silang dalawa? Marahil. Ang pinatuyong bangkay ng magical beast na ito ay isa sa mga magulang ni Ziyan. Ikaw ang may kaugnayan dito. Nagsalita si Ziyan sa medyo galit at hindi nasisiyahang paraan. Nagkaroon ng blood telepathy sa pagitan ng magical beasts. Kung ang bangkay ng magical beast na ito ay may kaugnayan sa kanya, tiyak na mararamdaman ito ni Ziyan.
Gayunpaman, ang discomfort na naramdaman niya ay hindi ganitong uri ng pakiramdam. Sa halip, ito ay tulad ng pagtatagpo ng mga likas na kaaway. Isang pakiramdam na magdudulot ng hindi komportable sa magkabilang panig. Siyempre, ang bangkay ng magical beast ay nawalan na ng anumang bakas ng buhay at natural na hindi ito makakaramdam ng anumang discomfort. Marahang nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ni Ziyan. Kung ang bangkay ng magical beast na ito ay kamag-anak niya, hindi maglalakas loob si Xiaoyan na paghiwalayin ang bangkay nito para gamitin ito sa paglikha ng Skybird 9 flying wings kahit gaano pa niya hinanggad. Marahil ay mayroon kang ganoong pakiramdam dahil ang iyong lakas ay mas mababa kaysa sa bangkay ng magical beast na ito. Ang mga pandaman ng isang magical beast ay mas matalas kaysa sa isang tao. Tinapik ni Xiaoyan ang maliit na ulo ni Ziyan habang siya ay umaaliw na nakangiti. Oo. Tumanggaw si Ziyan sa paraang nanlulumo. Ang malahiyas na mga mag-aaral, na naglalaman ng kulay lila, ay hindi sinasadyang huminto sa katawan ng napakalaking magical beast. Naging patayo ang kanyang singkit na kilay. Ang medyo hindi pangkaraniwang bagay na ito na ipina-auction ay talagang nakakaakit ng atensyon ng maraming malalaking paksayon sa mga VIP seat. Isang mabangis na hayop na malapit nang makapasok sa ika-8 ranggo. Ito ay isang nakakatakot na pag-iral sa sinumang nakaupo sa lugar na ito. Kung humihinga pa ang ultimong hayop na ito, ang mga napakalakas na tao sa loob ng auction ground ay magpapahid ng langis sa ilalim ng kanilang mga paa at tatakas sa unang pagkakataon na magagawa nila. Sa antas nilang ito, mas malinaw nilang naiintindihan kaysa sa sinumang ordinaryong tao kung anong uri ng nakakatakot na pag-iral ang isang mabangis na hayop na malapit nang makapasok sa ika-8 ranggo. Gayunpaman, maswerte na ito ay bangkay lamang ng magical beast na walang anumang bakas ng buhay. Bukod dito, ito ang uri na natuyo sa hindi kilalang bilang ng mga taon. Sa ganitong paraan, hindi itinago ng mga taong nakaupo sa lugar na ito ang kuryosidad sa loob ng kanilang mga puso. Ang ilan sa mga paksayon sa paligid ay nagsimula ng mga pribadong talakayan. Sa hitsura nito, lumilitaw na mayroon silang ilang interes para sa bagay na ito. Sa kanila, ang mga matatandang iyon mula sa Demon Flame Valley ang pinaka-nasasabik at masigasig sa kanilang talakayan. Nakangiti ang puting buhok na matandang nasa auction stage habang nakatingin sa mga VIP seat kung saan naganap ang mga pribadong pag-uusap. Alam niya na ang mga taong ito ay ang mga taong may pinakamayamang tindahan. Sila lang ang tunay na nakapaglabas ng isang bagay na magpapa-enter sa Black Emperor sect. Hahaha. Sa lahat, mula nang makuha ng aming Black Emperor sect ang bangkay na ito ng magical beast, perpektong iniingatan namin ito at hindi namin hinayaan na magkaroon ng anumang pinsala. At saka, masisiguro ko sa lahat na ang aming Black Emperor sect ay hindi kailanman nahawakan ang magical beast na bangkay na ito. Sa madaling salita, hindi rin kami sigurado kung ano ang nasa katawan ng magical beast na ito. Katulad nito, hindi namin alam kung mayroong isang monster core na malapit nang makapasok sa ika-8 ranggo sa loob nito o hindi. Ang mga salita ng maputing buhok na matanda ay walang alinlangan na naghagis ng isang bomba na nagtataglay ng mahusay na firepower. Alam ng lahat na ang buong katawan ng ganitong uri ng ultimate mabangis na hayop ay maaaring ituring na isang kayamanan. Maaaring gamitin ang balat nito bilang baluti at ang mga kuko nito ay mas matalas pa kaysa sa ilang armas na gawa sa mga metal. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang monster core nito. Maaari itong isipin kung anong uri ng nakakatakot na lakas ang nasa loob ng isang monster core na malapit nang makapasok sa ika-8 ranggo. Ang halaga ng lahat ng ito ay mahirap tantsahin. Kaya naman, ang mga salitang binanggit ng mapuputing buhok na matanda ay agad na naging sanhi ng pagtaas ng halaga ng bangkay ng magical beast na ito. Huwag ka nang magsabi ng kalokohan. Maglagay lang ng presyo. Paulit-ulit na tumunog ang mga pribadong pag-uusap sa lugar ng auction. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay sumigaw ang isang lalaki sa isang VIP seat na may pagkainip. Hindi nabawasan ang ngiti sa mukha ng maputi ang buhok nang marinig ang sigaw na ito. Bahagyang umiling siya sa auction ground at nakangiting sinabi. Lahat ng mga customer, sa palagay ko ay alam ng lahat kung gaano kalaki ang halaga ng isang magical beast na malapit nang makapasok sa ika-8 ranggo.
Hindi masusukat ng mga gintong barya ang halaga nito. Kaya, para sa auction na ito, hindi namin ito ibebenta para sa ginto. Sa halip, makikipag-barter trade tayo. Napakaraming tao sa VIP seat ang nagsalubong ng kilay nang marinig nila ang hiling ng maputi ang buhok. Agad silang nabalot ng katahimikan. Para sa kanila, palagi nilang makukuha ang kanilang mga kamay sa mas maraming gintong barya kapag naubos na nila. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng kanilang mga kamay sa isang bagay tulad ng pera. Gayunpaman, kung kailangan nilang ipagpalit ang isang item para sa isa pa, kailangan nilang kumuha ng ilang tunay na mahahalagang bagay upang ipagpalit ang bangkay ng magical beast na ito. Gayunpaman, sino ang hindi tinatrato ang isang bagay sa gradong ito bilang isang kayamanan na dapat itago? Makakaramdam sila ng pisikal na sakit kung hihilingin sa kanila na kunin ang gayong mga kayamanan upang ipagpalit sa isang bagay. Bukod dito, marami sa mga nasa VIP seat ang nagpaplanong iwan ang kanilang mga kayamanan para sa huling item. Gagamitin nila ang mga ito para makipagkompetensya para sa Bodhisattva Body Transformation Saliva. Kung sasayangin sila dito, medyo mawawalan sila ng kumpiyansa sa kompetisyon pagkatapos nito. Bagamat nananatili sa kanyang mukha ang ngiti sa mukha ng maputing buhok habang sinusulyapan niya ang bakuran ng auction, na naging tahimik, nagsimulang tumulo ang ilang pawis mula sa kanyang noo. Ang bangkay ng magical beast na ito ay talagang hindi kasing halaga ng sinabi niya. Kung hindi, hindi ito dadalhin ng Black Emperor sect sa auction. Ang magical beast na ito ay patay na sa loob ng maraming taon. Matapos mabulok sa paglipas ng panahon, wala nang gaanong lakas ang natitira sa katawan nito. Bukod dito, gumamit sila ng isang lihim na pamamaraan upang makita na ang dugo na nilalaman sa loob ng tuyong bangkay na ito ay napakaliit na ito ay nakakaawa. Para naman sa Monster Core. Ubo. Wala silang naramdaman. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na ang sino mang bumili ng bangkay ng magical beast na ito ay dapat na handa na sumugal. Kung mayroong Monster Core, likidong dugo, o iba pang mga bagay na tulad niyan, sila ay makikinabang. Gayunpaman, kung mayroon lamang isang tumpok ng tuyong laman sa loob nito, kailangan nilang maging handa upang makagawa ng isang kakilakilabot na pagkawala. Ang mga taong ito sa mga VIP seat ay hindi tanga. Sila ay katulad ng kamalayan sa puntong ito. Ang garantiya ng matandang maputi ang buhok ay parang pangako lang ng isang puto sa kanilang paningin. Walang kredibilidad dito. Kaya naman, maraming tao ang walang ideya kung talagang gusto nilang magbid. Minu-minuto, nagsimulang lumipas ang oras. Nanatiling tahimik ang kapaligiran sa loob ng auction ground. Sa mga oras na ito, basang-basa na sa pawis ang vest ng maputi ang buhok. Malaki ang pag-asa ng sekta para sa tuyong bangkay ng magical beast na ito. Kung hindi niya ito may auction, maituturing itong nabigo sa kanyang trabaho at mahaharap sa parusa ng sekta. Nagpatuloy ang katahimikan. Nang medyo hindi na makatiis ang maputing buhok, dahan-daang tumayo mula sa VIP seat ang isang figure ng tao na nakasuot ng itim na damit. Binasag ng mahina niyang boses ang katahimikan sa auction ground. Isang Dao Spirit Pill, isang Mighty Huang Pill. Battle Through the Heavens. Kabanata 844. Barter Trade. Ang biglaang bid ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa buong lugar ng auction. Isang Dao Spirit Pill at isang Mighty Huang Pill, ang dalawang uri ng medicinal pill na ito ay napakahusay na medicinal pill na nakapagpataas ng lakas ng isang dawang at dawang ayon sa pagkakabanggit. Ang ganitong uri ng medicinal pill ay nagtataglay ng isang mahusay na atraksyon sa ilang mga eksperto na naruroon. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isa ay umabot sa dawang at dawang klase, ang pagtatangkang itaas ang kanyang lakas sa pamamagitan ng isang bituin ay hindi isang simpleng gawain. Minsan, hindi imposibleng maubos ang ilang taon ng pagsisikap. Ang ilang taon ng mapait na pagsasanay ay nangangailangan ng isang medicinal pill para makabawi dito. Walang alinlangan na ito ang pangunahing dahilan ng pagkabaliw ng mga ekspertong ito ngayon. Katulad ng Dao Spirit Pill, ang isang medicinal pill tulad ng Mighty Huang Pill ay bihirang ilabas ng anumang paksayon upang i-auction. Kung tutuusin, hanggat ang isang tao ay nagtataglay ng gayong pildores,
Ang isa ay makakapagpataas ng lakas ng ilang mga pangunahing eksperto sa loob ng isang sekta. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga tuntunin ng pangkalahatang lakas. Kaya naman, natigilan ang lahat ng mabalitaan nila na mayroon talagang isang tao na bamuka ang kanyang bibig upang ipagpalit ang mga ganitong uri ng tabletang panggamot. Ang mga tingin sa buong auction ground ay nabaling sa isang VIP seat. Bumaba silang lahat sa taong nakaitim na dahan-daang tumayo. Sa isang iglap, ang iba't ibang nagulat na pribadong pag-uusap ay nagsimulang paulit-ulit na lumitaw. Ang mga tao sa VIP seats ay mas kalmado kumpara sa maraming nagulat na boses na nagmumula sa karamihan. Kung tutuusin, alam nila na ang misteryosong taong nakasuot ng itim na damit ay isang Tier 6 alchemist. Karaniwan, pipiliin ng isang alchemist na gumamit ng mga gamot bilang kapalit ng mga bagay muna. Gayunpaman, hindi pa rin nila napigilan ang pag-iling ng kanilang mga ulo nang marinig nila si Xiaoyan na sumipi ng isang Dao Spirit Pill at isang Mighty Huang Pill sa simula pa lang dahil pareho silang napakahalagang medicinal pill. Talagang karapat-dapat siyang maging isang Tier 6 alchemist. Ang ganitong paraan ng paggastos ay isang bagay na hindi maihahambing ng isang ordinaryong tao. Isang Dao Spirit Pill at isang Mighty Huang Pill. Dahil sa halaga ng dalawang medicinal pill na ito, tiyak na mapapalitan nila ang mga gintong barya sa hanay na 8 milyon. Itinuring na malaki ang halagang ito. Ang maputing buhok na matandang nasa auction stage ay nakahinga ng maluwag sa kanyang puso nang marinig niyang may naglabas ng opening bid. Pinalis niya ang pawis sa kanyang noo nang walang nakakapansin. Isang ideya ang pumasok sa kanyang puso. Ang isang Dao Spirit Pill at isang Mighty Huang Pill ay maaaring talagang napakahalaga, ngunit ang magical beast na bangkay na ginamit nila upang ipagpalat ay mukhang inano sila. Kahit anong sabihin ng isang tao, ang malaking tao na ito ay isang mabangis na hayop na malapit ng tumalon sa ika-8 ranggo. Bagamat ang mabangis na hayop na ito sa huli ay naging isang tuyong bangkay, maging ang lakas ng isang tigre ay mananatili pagkatapos nitong mamatay, lalo na ang isang magical beast na may ganitong ranggo. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay itinapon ang kanyang tingin sa isang lugar ng auction ground nang hindi nag-iiwan ng bakas habang ang pag-iisip na ito ay kumikislap sa kanyang puso. Matapos makitang umiling-iling ang taong naroon, napabuntong hininga na lamang siya sa loob ng kanyang puso. Puno pa rin ng ngiti ang mukha niya habang nililibot ng mga mata ang VIP seats. Ngumiti siya at sinabing, nagbid ang mister na ito ng isang Dao Spirit Pill at isang Mighty Huang Pill. Maaari ko bang malaman kung may nag-aalok ng mas mataas na bid? Maaari ba akong magbid ng isang D-class low-level na Dao technique? Isang nag-aalangan na boses ang narinig matapos umalangaw-ngaw ang boses ng matanda na may puting buhok. Nagulat ang maputi ang buhok nang marinig niya ito. Mapait siyang ngumiti, umiling, at tumugon sa direksyon ng boses. Pasensya na, kahit na ang D-class low-level na Dao technique ay medyo mahalaga, mas gusto pa rin ng Black Emperor sect namin ang Dao Spirit Pill at Mighty Huang Pill. Napailing na lamang ang matandang nagsalita nang marinig ito. Bumulong siya ng ilang salita sa kanyang bibig bago muling umupo. Malamang na nawalan siya ng interes na mag-isyo ng isa pang bid para sa bangkay ng magical beast na ito. Pagkaupo ng matanda, natahimik ang mga tao sa VIP seats. Maraming tao ang hindi nakakaramdam ng kasiyahan mula sa gayong sugal. Kung tutuusin, kung talagang gumastos sila ng napakataas na halaga para bumili ng walang kwentang bangkay, ang kanilang mga pagkalugi ay talagang magiging sanhi ng isang salpok na bumasag ng pader. Napuno ng panlulumo ang sikmura ng maputing buhok na matandang lalaki habang muling pinagmamasdan ang kapaligiran naging tahimik. Ang isang Dao Spirit Pill at isang Mighty Huang Pill ay malayo sa tinantsyang presyo na inilagay ng Black Emperor sect sa bangkay ng magical beast na ito. Kung ibebenta lang nila ito ng ganito, sila ang mahihirapan. Habang ang maputing buhok na matandang lalaki ay nanlulumo, ang pulang buhok na si Fang Yan at ang dalawang elders sa tabi niya sa mga upuan ng Demon Flame Valley ay natapos ang kanilang talakayan. Dahan-dahan siyang tumayo sa harap ng hindi mabilang na mga titig. Ngumiti si Fang Yan at ikinulong ang kanyang mga kamay sa direksyon ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, kinausap niya ang may puting buhok na matandang nasa auction stage. Kahit na ang Demon Flame Valley natin ay may medicinal pill tulad ng Mighty Huang Pill, tiyak na hindi natin ito ilalabas.
Gayunpaman, mayroon akong D-class middle level na Dao technique dito. Huwag kang magmadaling manghusga. Maaari kang maghintay hanggang sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa mga epekto nito bago magdesisyon. Ang Dao technique na ito ay tinatawag na Flame Creation Skill. Medyo mahirap magsanay. Ang practitioner ay dapat na isang taong nagsasagawa ng Fire Affinity Chi Method. Ang ganitong uri ng Dao technique ay hindi lamang magbibigay daan sa isang tao na mabilis na makontrol ang anumang apoy ngunit nagagawa rin nitong ibahin ang Dao Chi sa loob ng katawan ng isang tao upang maging isang enerhiyang apoy. Siyempre, hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Kung ang ibang tao na nagsasanay ng Dao technique na ito ay gagamit nito ng sabay, ang enerhiyang apoy na nabuo ay maaaring pansamantalang pagsamahin ang enerhiyang apoy pagkatapos ng naturang pagsasanib ay magiging isang aktwal na apoy na ang lakas nito ay lubhang nakakagulat at maaaring maihalin tulad sa isang heavenly flame hanggat ang iyong Black Emperor technique ay nakakuha ng sapat na lakas ng Dao na ito. Ang pagsasama ay maaaring talagang maihahambing sa isang heavenly flame. Ang mahinang salita ni Fang Yan ay agad na pumukaw sa malaking kaguluhan nang tumunog sila sa bakuran ng auction. Ang ganitong uri ng makapangyarihang Dao technique na maaaring bumuo ng isang bagay na maihahambing sa isang heavenly flame pagkatapos ng pagsasama ay isang bagay na hindi pa nila narinig. Alam ng karamihan sa mga taong nakaupo kung ano ang heavenly flame. Narinig din nila ang kaunti tungkol sa nakakatakot na lakas ng bagay na ito. Kaya naman, paulit-ulit na tumunog ang tunog ng mga tandang sa loob ng lugar ng auction. Ang tinaguriang flame creation skill na ito ay naging dahilan din ng biglang paglukso ng puso ni Xiaoyan habang ito ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng auction ground. Wala siyang gaanong interes sa pagsasanib ng mga apoy upang lumikha ng isang heavenly flame na binanggit ni Fang Yan. Ang dahilan kung bakit siya naging interesado ay ang pangungusap na paganahin ang isang tao na mabilis na makontrol ang anumang siga. Maraming apoy sa loob ng katawan ni Xiaoyan at maaaring mas marami pa sa hinaharap. Kung paano niya makokontrol ang heavenly flames na ito ay ang kanyang pinakamalaking problema. Ang isang heavenly flame ay orihinal na ligaw at marahas. Ang pagkontrol sa isa ay nakakaubos ng hindi likas na dami ng lakas. Karaniwang nagsasalita, si Xiaoyan ay kailangang gumugol ng maraming oras at pagsisikap upang makontrol ang isang heavenly flame pagkatapos makakuha ng isa. Bukod dito, dahil mas maraming heavenly flames ang pinagsama sa hinaharap, ang pagkontrol sa lahat ng ito ay natural na magiging napakahirap. Kung taglay niya ang flame creation skill na ito, malamang na ang kasanayang ito ay magbibigay kay Xiaoyan ng maraming tulong pagdating ng oras na iyon. Kung ang puso ni Xiaoyan ay hindi makatwiran, maaaring ibinaling niya ang kanyang ulo at ipinagpalat ang flame creation skill sa mga kamay ng taong iyon sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay maaaring maging kritikal sa kanya sa hinaharap. Ang maputing buhok na matandang lalaki, na sa una ay nabigo, ay hindi napigilan ang pagtangon ng kanyang ulo ng hindi kinakailangan matapos marinig ang kahangahangang epekto ng flame creation skill na ito. Hihihi. Natatakot ako na hindi ibinunyag ni Elder Fang Yan ang lahat, hindi ba? Bagamat ang matandang ito ay nasa isang retreat sa loob ng maraming taon, alam ko rin ang ilan sa mga bagay sa Demon Flame Valley. Ang flame creation skill na ito ay maaaring kamangha-mangha ngunit sa tuwing ginagamit ng isang tao ang kanyang enerhiya para sa pagsasama, ito ay magiging sanhi ng user na magdusa ng isang beses o dalawang beses na nakakapinsala. Ang isa ay mamamatay na lang. Ang My Black Emperor sect ay walang gaanong dalubhasa na maubos sa ganoong paraan, ang Dao technique na ito ay maaaring maging mahusay, ngunit ito ay walang gaanong silbi sa ating Black Emperor sect. Isang mahinang matandang tawa ang biglang tumunog nang ang maputing buhok ay nag-aalangan. Isang golden figure ang agad na lumitaw sa auction stage sa kakaibang paraan. Tumingin ang lahat at nalaman na ito talaga ang pinuno ng sekta ng Black Emperor sect, si Mo Tianxing. Nagulat din si Fang Yan nang makita niyang nagpasya si Mo Tianxing na magpakita ng biglaang paraan. Agad siyang tumawa sa medyo nahihiyang paraan bago pinisil ang kanyang ilong at sinabing. Dahil ang pinuno ng sekta na si Mo ay hindi interesado sa Dao technique na ito, kakalimutan na lang natin ito. Nagkataon lang, medyo hindi ako sigurado sa aking puso.
Kung magbabayad ba ako ng malaking halaga para makabili ng walang kwentang bangkay, malamang na pagagalitin ako ng pinuno ng sekta. Umupo si Fang Yan sa kanyang upuan pagkatapos sabihin ang mga salitang ito na puno ng nakatagong pangungutya. Sa hitsura ng kanyang ugali, tila ayaw niyang maglagay ng isa pang nakikipagkompetensyang bid para sa bangkay ng magical beast na ito. Kumunat ang noo ni Mo Tianxing nang marinig niya ang mga salitang ito ni Fang Yan. Isang mahinang lamig ang tahimik na lumitaw sa kanyang mga mata. Kaagad, binato niya ng matamis na tingin si Xiaoyan at tumawa habang sinasabi. Itong kaibigan. Lahat ng tao dito ay matatalinong tao. Bagamat malaki ang panganib sa pagsubasta para sa bangkay ng magical beast na ito, aani ka ng malaking gantimpala kung talagang may laman ito. Kaya naman, ang matandang ito ay personal na lumapit. Kung makakapaglabas ka ng 5 Dao Spirit Pills at 4 na Mighty Huang Pills, ang magical beast na bangkay na ito ay ipapaubaya sa iyo upang harapin. Ang mga salita ni Mo Tianxing ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng auction ground. Napakaraming tao ang hindi sinasadyang umikot ang kanilang mga mata. Alam talaga ng matandang ito kung paano manloko ng isang tao. 5 Dao Spirit Pills at 4 na Mighty Huang Pills. Bakit hindi na lang siya pumunta at mamatay? Paano masasabi ng isang tao ang ganoong presyo? 3 Dao Spirit Pills at isang Mighty Huang Pill. Si Xiaoyan, na nakabalot sa isang itim na damit, ay mahinang sumagot sa gitna ng kaguluhan. 4 na Dao Spirit Pills at 3 Mighty Huang Pills. Kumunat ang noo ni Mo Tianxing at tumugon sa malalim na boses. Iniisip ba ng pinuno ng sekta na si Mo na napakadaling pinuhin ang mga gamot na panggamot? Tumawa si Xiaoyan habang sinabi niya. Hindi na ako makikipagtawaran pa sa iyo. 3 Dao Spirit Pills at 2 Mighty Huang Pills. Sa totoo lang, nasa parehong bangka ako tulad ng iba. Wala akong gaanong katapangan na makisali sa ganoong sugal. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam kung ang loob ng magical beast ay isang tumpok lamang ng tuyong bulok na laman? Sumimangot si Mo Tianxing matapos ma-checkmate ni Xiaoyan. Matagal siyang nag-isip bago tuluyang tumanggo sa harap ng maraming nakatulala na tingin. Sige, tatanggapin namin ang alok mo. Ang sulok ng bibig ni Mo Tianxing ay tahimik na itinaas sa isang kasya siyang ngiti nang walang nakakapansin sa sandaling tumanggo siya. Gayunpaman, hindi niya natuklasan na si Xiaoyan, na natatakpan ng itim na damit, ay nagangat din ng malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Battle Through the Heavens. Kabanata 845. Bodhisattva Body Transformation Saliva. Lahat ng nasa auction grounds ay tumitig sa 2 taong ito na katatapos lang ng napakalaking transaksyon sa negosyo sa loob ng ilang pangungusap. Hindi nila sinasadyang pinunasan ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Ang 2 taong ito ay talagang hindi ordinaryong tao. Malamang na halos walang naruroon na nagtataglay ng gayong resolusyon. 3 Dao Spirit Pills at 2 Mighty Huang Pills. Napakaraming tao ang marahas na lumunok ng laway nang marinig ang kondisyong iniluwa mula sa bibig ni Xiaoyan. Naglabas ng berdeng liwanag ang kanilang mga tingin habang nakatitig kay Xiaoyan. Ang pagkakaroon ng 5 panggamot na tableta ng naturang antas ng sabay-sabay ay isang bagay na nasaksihan ng maraming tao sa unang pagkakataon. Ang aksyon na ito ay mas determinado kaysa sa paghuhugas ng libu-libong ginto. Napakaraming tao sa mga VIP seat ang gumamit ng nakakagulat na mga tingin upang walisin si Xiaoyan at ang nakangiting si Mo Tianxing. Nagulat ang kanilang mga puso sa mga mahiwagang alchemist na malaking kayamanan. Siya ay talagang karapat-dapat na maging isang alchemist na maaaring pinuhin ang isang top-grade tier 6 na medicinal pill. Ang taong ito ay hindi man lang kumurap sa kabila ng pag-inom ng napakaraming medicinal pill ng sabay-sabay. Matagumpay na nakumpleto ang transaksyong ito sa harap ng maraming nalilitong tingin. May ngiti sa gilid ng bibig ni Xiaoyan nang bumalik siya sa kanyang upuan. Iba ang iniisip niya sa ibang tao. Wala siyang pakialam kung may mga kayamanan sa loob ng bangkay ng tuyong magical beast na ito. Ito ay dahil ang pangunahing layunin niya ay ang malahiyas na buto na mga pakpak nito. Hanggat naruroon ang bagay na ito, hindi siya mawawala kahit na maglabas siya ng 3 Dao Spirit Pills at 2 Mighty Huang Pills.
Ito ay dahil magagawa ni Xiaoyan na pinuhin ang isang mataas na kalidad na Skybird 9 flying wings gamit ang mga pakpak na ito. Sa oras na iyon, talagang makakapaglakbay siya kahit saan sa mundo. Ang kakayahang makipagpalitan ng ganitong uri ng hindi kapani-paniwalang bagay na maaaring magprotekta sa kanyang buhay sa pamamagitan lamang ng 5 tabletang panggamot ay itinuturing na napaka-favorable sa pananaw ni Xiaoyan. Natural na naunawaan niya na ang Black Emperor Sect ay tiyak na gumamit ng iba't ibang paraan upang imbestigahan ang bangkay ng magical beasts na ito bago sila pumayag na kunin ito para i-auction. Ang magical beast na ito ay maaaring isang tumpok lamang ng tuyong bulok na karne gaya ng kanyang nabanggit. Kung si Xiaoyan ay hindi nagtataglay ng paraan ng pagmamanupaktura para sa Skybird 9 flying wings, tiyak na hindi gagamit si Xiaoyan ng ganoong presyo para ipagpalit ito. Batay sa spiritual perception ni Xiaoyan, maaari siyang makakuha ng kaunting kapaki-pakinabang na kaalaman, kaya, ang transaksyong ito ay maaaring mukhang nagtataglay ng malaking halaga ng panganib mula sa pananaw ng ibang tao. Panganib kung saan ang isa ay magdurusa ng isang kompletong pagkawala kung siya ay pabaya. Gayunpaman, sa paraang nakita ito ni Xiaoyan, ito ay isang transaksyon na hinding-hindi siya matatalo. Sa entablado ng auction, ang ngiti sa mukha ni Mo Tianxing ay hindi na itago matapos matagumpay na makuha si Xiaoyan na maglabas ng 3 Dao Spirit Pills at 2 Mighty Huang Pills. Pumalakpak siya at muling lumitaw ang isang grupo ng malalaking lalaki. Gumastos sila ng malaking pagsisikap upang maingat na kunin ang bangkay ng magical beast na iyon upang dalhin ito palayo. Hindi umalis sa entablado si Mo Tianxing matapos mapanood ang bangkay ng magical beast na dinadala palayo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa maputing buhok at nakahinga ng maluwag ang huli. Agad namang yumoko ang huli at umatras. Sa hitsura nito, ang kasunod na auction ay personal na i-host ni Mo Tianxing. Isang maapoy na init ang biglang umusbong mula sa puso ng napakaraming tao sa VIP seat nang makita nila ang palitan na ito. Ano pa ba maliban sa Bodhisattva Body Transformation Saliva, na mahusay na na-promote, ang maaaring makapagbigay sa matandang ito na personal na i-auction ito. Si Mo Tianxing ay patuloy na naglabas ng isang pares ng purplish golden gloves mula sa kanyang storage ring sa harap ng maraming nagninangas na mainit na mga mata na naruroon. Pagkatapos nito, marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Habang winawagayway ang kanyang kamay, muling nahati ang lupa. Kaagad-agad, dahan-daang lumabas ang 2 lalaking nakasuot ng itim na mabalasik na mukha. Ang isang kamay ng matatandang lalaki ay may hawak na maliit na kahon na natatakpan ng dilaw na tela. Ang ilang matatandang lalaki ay nagpanatili ng isang nakapirming distansya habang sila ay naglalakad. Isang mahina ngunit matalim na Daochi ang nananatili sa kanilang katawan at ang malaagila nilang mga mata ay dahan-daang dumilat sa kanilang paligid. Sa sandaling ito, ang anumang hindi pangkaraniwang paggalaw ay magiging sanhi ng ilang mga tao na pumasok sa isang estado ng labanan. Nang makita ang maingat na porma sayon na tila may kalaban ang mga taong ito, ang buong lugar ng auction ay nagsimulang unti-unting tumahimik. Isang kakaibang kapaligiran ang bumalat sa lugar, na nagdulot ng kaunting pressure. Sa tingin ko, dapat malaman ng lahat ang highlight ng auction na ginanap ng aking Black Emperor Sect sa pagkakataong ito. Alam ng matandang ako na maraming tao ang nakaupo rito ang dumating dahil sa bagay na ito. Nagsalita si Mo Tianxing sa malalim na boses. Sinuot niya ang purplish golden gloves at unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Dahan-daang inilagay ng mag-asawang matandang nakasuot ng itim ang maliit na kahon na iyon, na natatakpan ng dilaw na tela, sa auction table sa sobrang maingat na paraan habang nagsasalita si Mo Tianxing. Pagkatapos nito, dahan-dahan silang umatras bago bumuo ng isang misteryosong porma sayon na nakakandado sa auction table sa loob nito. Kung may mag-iisip na pilitin itong kunin, ang 5 Black Emperor Sect Elder na ito, na ang lakas ay nasa klase ng Dao Huang, ay gagawa ng todo para durugan ang taong iyon. Higit pa rito, kahit na matalo sila ng isa, kailangan niyang harapin ang isang tunay na piling tao na Dao Zhang, si Mo Tianxing. Ang Black Emperor Sect ay hindi masisisi sa paglikha ng gayong mahigpit na defensive formation. Ang laway ng pagbabagong katawan ng Bodhisattva na ito ay masyadong mahalaga. Siyempre,
Ang dahilan kung bakit mahalaga ang bagay na ito ay higit sa lahat dahil sa bulong-bulungan na ang isang tao ay maaaring makakuha ng impormasyon tungkol sa Bodhisattva Heart kung ang isa ay nakakuha ng Bodhisattva Body Transformation Saliva. Dao Sheng. Ang dalawang simpleng salita lamang na ito ay sapat na upang maging sanhi ng pagkalanta at pagkawasak ng mga panlaban sa pag-iisip ng alinmang paksayon. Ang isang tao sa antas na ito ay maaaring ituring na isang makalangit na eksperto na nakatayo sa tuktok ng gintong pagoda. Maaari nilang sirain ang mga bundok at hatiin ang lupa sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng kanilang mga kamay. Kahit na ang espasyo ay maaaring masira. Ang ganitong uri ng nakakatakot na lakas na kayang makipaglaban sa kalikasan ay hindi isang bagay na maiisip ng isang ordinaryong eksperto. Kaya naman, sa kabila ng maraming tao na alam na ito ay maaaring isang paraan lamang upang i-hype up ang kaganapan ng Black Emperor Sect, hindi pa rin nila nakontrol ang matinding init sa loob ng kanilang mga puso. Sa makatuwid, naglakbay sila ng libu-libong kilometro upang makarating sa lugar na ito. Sa Black Corner region kung saan walang mga patakaran, ang kamao ay ang katotohanan. Sa ilalim ng pang-akit nitong Bodhisattva Body Transformation Saliva, kahit na ang ilang mga elite na demonyong Daozang ay itatabi ang lahat ng kanilang mukha at susubukan itong agawin. Hindi ito naging dahilan para magulat si Xiaoyan at hindi rin ito naging sanhi ng pagkagulat ni Mo Tianxing. Kung ang Black Emperor Sect ay hindi itinuturing na isang lumang paksayon sa loob ng Black Corner region na may medyo matibay na pundasyon, malamang na matagal na itong nahugasan ng dugo. Bukod dito, ito ang uri ng pagdanak ng dugo kung saan kahit ang kanilang mga aso at ibon ay hindi naligtas. Ang isang tao ay maaaring walang kasalanan, ngunit siya ay ituring na nagkasala dahil sa pagkakaroon ng isang kayamanan. Ang pagkakaroon ng gayong mahalagang bagay ang pinakamalaking pinagmumulan ng kasalanan. Gayunpaman, maswerte na ang Black Emperor Sect ay hindi isang ordinaryong paksayon. Kung hindi, ang pinakakaabang-abang na wakas ay tiyak na sasapit sa kanila. Pinagmasdan ni Mo Tianxing ang maraming maiinit na tingin na nagmumula sa mga VIP seat. Huminto ang kanyang tingin sa ilang posisyon bago nagsimulang tahimik na dumaloy ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan. Marahang hinawakan ng kamay niya ang dilaw na tela bago ito biglang hinayla. Ang dilaw na tela ay tinanggal sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga nag-iinit na mata. Isang transparent na kristal na kahon ang nahayag, na sumasalamin sa isang liwanag na nakasisilaw sa ilalim ng liwanag. Sa sandaling ito, halos lahat ay hindi pinansin ang nakasisilaw na liwanag na iyon habang ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kristal na kahon ng hindi kumukurap. Isang hindi karaniwang mahinang liwanag ang nananatili sa loob ng kristal na kahon. Ang isang kumpol na kasing laki ng kamao ng isang hindi pangkaraniwang makapal na medyo jade green na bagay ay dahan-daang gumagalaw at umaanod sa loob ng kahon habang nagkalat ang liwanag. Habang ito ay kumikislap, ang mga patong ng likido ay nagsimulang umikot, na naging dahilan upang ito ay magmukhang isang buhay na nilalang. Ang kumpol ng makapal na jade green na likidong ito ay nanatiling nakabitin sa kahon nang hindi nanghihiram ng anumang lakas. Bukod dito, tila nagtataglay ito ng ilang katalinuhan habang dahan-dahan itong umiikot sa kahon. Isang kakaibang liwanag ang tumagos mula sa ibabaw nito, dahilan upang magmukha itong kakaibang misteryoso. Ito ba ang Bodhisattva Body Transformation Saliva? Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa lumulutang na malapot na jade green na likido habang siya ay mahinang bumubulong. Ang mga magagandang mata ng Little Fairy Doctor sa kanyang tabi ay matamang nakatingin din sa makapal na likido na nagbuga ng kakaibang kinang. Isang pananabik ang bumungad sa kanyang mga mata. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin at unti-unting pinigilan ang nagninangas na init sa loob ng kanyang puso. Ang kanyang espiritual na pagdama ay karaniwang hindi napigilan habang ito ay lumalabas. Sa wakas, tila nakatagpo ito ng ilang pagtutol bago ito nadikit sa kristal at naaninag pabalik. Mukhang maingat talaga itong Black Emperor Sect. Inalis ni Xiaoyan ang kanyang spiritual perception, itinaas ang kanyang kilay, at tumawa sa malamig at mahinang boses. Lahat ng mga dumalo, ito ang highlight ng auction ng aking Black Emperor Sect sa pagkakataong ito. Napakaraming tao ang dumating dahil dito. Ito ay
Napatingin si Mo Tianxing sa kakaibang makapal na likido sa loob ng kristal na kahon. Isang kasakiman at pananabik din ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito, agad niyang itinaas ang kanyang ulo at nagsalita ng isang salita sa isang malalim na tinig. Ang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Ang mababa at malalalim na salita ni Mo Tianxing ay tila isang mabigat na bomba na nagdulot ng malaking kaguluhan sa loob ng bakuran ng auction. Isang hindi mabilang na bilang ng mga nagulat na sigaw ang tumunog at maraming matako na tingin ang agad na bumaril. Ang mga malalaking paksayon sa mga VIP na upuan na nagtataglay ng napakalakas na lakas ay kasama rin sa mga taong ito. Nang maramdaman na ang auction ground ay biglang naging magulo, ang mga elder na nakaitim na nakadamit sa tabi ng auction table ay bahagyang kinulat ang kanilang mga kamay. Agad namang nanlamig ang kanilang mga mata. Ang tunog ng mga busog na sinasakal ay tahimik na lumitaw sa mga anino sa paligid ng auction ground. Bang! Isang maringal na aura ang biglang lumabas sa katawan ni Mo Tianxing sa gitna ng kaguluhan. Isang pares ng matatalas na mata ang dahan-daang damilat sa lugar ng auction. Habang lumilipas ang kanyang tingin, ang magulong lugar na iyon ay lumitaw na parang isang ice cube sa kumukulong tubig habang mabilis itong tumahimik. Walang sino mang naruroon ang madaling baliwalain ang panggigipit ng isang elite na Daozang. Lahat, mangyaring sundin ang mga panuntunan ng aming Black Emperor sect. Kung sino man ang interesado sa auction na ito, maaaring ibuka ng isa ang kanyang bibig upang tumawag ng isang bid. Hindi na kailangang umalis sa iyong upuan. Kung hindi, mahinang nagsalita si Mo Tianxing. Agad na damapo ang kanyang tingin sa ilang lugar kung saan natatakpan ang mga aura. Sa wakas, ikanaway niya ang kanyang kamay at malamig na sumigaw. Ngayon, magsisimula na ang auction para sa Bodhisattva Body Transformation Saliva na ito.